And magandang araw sa inyo mga paps, no? Meron lang tayong konting update dun sa ating dito sa ating ginawa, no? Ito isang Samsung na 40-inch OLED TV. So yung problema nito wala siyang standby, totally wala siyang power. So binuksan na natin, tapos tinignan natin yung kanyang mismong power supply. So dito tayo muna nag-check, no? I-share ko lang yung aking nadaanan or na experience nating ginawa ngayon. So dito tayo, check ko muna kung tayo ng analog, no? So first natin gagawin dito ay check natin yung main fuse. So asan na yung main fuse nito? So dito, ito yung kanyang main fuse. Sa mga nagsisimula pa lang dyan, pag walang power, pwedeng dito muna kayo sa may primary bago kayo magsimula doon sa may secondary. So dito tayo, so check natin yung kanyang fuse. Ayun, meron po siyang okay po yung kanyang main fuse, no? So ibig lang sabihin, kapag okay yung main fuse, ayan, so merong papasok na supply or voltahe dito sa may filter natin. So ngayon, check natin tong isang fuse na itong fuse niya ay papunta yan sa may standby natin. Sana yun? Dito. Ito ba yun? Or dito? Dito sa may standby natin, no, na regulator. Tapos pupunta din to, ito yung flash. Pupunta din to sa may dito na side. Kukonekta yan dito sa may fusible natin, no? Ayan, or jumper. Tapos papunta yan, magsusupply dito sa may dalawang MOSFET natin na magsusupply din sa patungong fluorescent niya dito sa may inverter board, papunta ng fluorescent. So LCD TV po to, kaya hindi pa siya LED, no, kundi fluorescent po yung kanyang gamit. So ngayon check natin tong kanyang secondary, or hindi pa, yung kanyang fuse na papuntang standby regulator, tapos dito sa may dalawang MOSFET, no? Check natin ngayon to. Ayan, pansin nyo, ayan, hindi po siya open kasi kung okay po to ay nagsushort siya. So baliktarin nga natin yung ating T-spread. Ayun, oh. Ayan. Open po yung fuse natin na magsusupply sa may papuntang standby dito. Standby regulator, tapos sa may MOSFET natin na regulator na magsusupply sa may inverter board. So ito ngayon. Kasi nga nakita ko siya na open. So nung chinik ko naman yung yung filter natin, tapos yung MOSFET, dalawang MOSFET to, filter at saka yung mga regulator pa sa may primary natin, wala naman tayo nakita problema. So check natin muna yung, so ayun, wala na siyang supply kasi baka masira yung ating analog. So check natin ngayon to, kasi nung chinik natin to okay po yung reading to. Ayan, oh, ayan, check natin, open. Tapos baliktarin natin yung T-spread natin. Ayan. So normal reading po yung primary filter natin, no? So chinik ko rin yung MOSFET, dalawang MOSFET, wala pong problema, okay po yung dalawang MOSFET natin. Tapos yung papasok naman na linya dito sa may, baliktarin natin para makita ng maayos, no? So ito siya, fuse, papasok sa may standby regulator natin. Asa na yun? Asa na yun? Ito yung standby regulator natin. Papasok dito, yan, magsusupply yan. Tapos magsusupply din sa dalawang MOSFET din natin na magsusupply dun sa may secondary natin, no? Ayan, so sabog siya. So ngayon nilagyan ko siya ng fusible or jumper fuse. So kasi tingin ko na walang problema kaya nag-jumper na lang ako. So nung ma-check natin sumabog. So ibig lang sabihin mga katekno, sa mga nagsisimula pa dyan, wag kayo agad magpalit ng fuse kapag mayroong fuse na naging open, kasi hindi naman to madaling ma-open mga katekno, walang problema yung linya, no? So pumutok to, sigurado may problema yung linya. So ito yung nakita natin, kasi hindi ko to nakita kanina kasi hindi pa man to sabog yung ating
capacitor, high voltage capacitor eh, yun oh. Ito siya, hindi po yun, kung nakita ko na kanina kung may ito sabog, eh hindi na tayo maglagay muna ng fuse. Pero ito hindi po to, wala to kanina kasi nga nagaganito lang to nung maplagyan natin ng jumper to, tapos sumabog, tapos nakita natin na ito yung kanyang problema. Ayun oh, sabog yung 101G 1 kb na capacitor natin. Ayan, dito sa may side ng ating standby. Ayun oh, ito yun siya. Hindi ko makita. So ito yun siya na filter or firing ng ating standby regulator, no? So ang gawin natin dito mga katik, meron akong nahanap. Marami na rin tayong mga na-experience or mga nadaan ng ganitong problema, no, na yung capacitor lang yung problema. So marami to sa mga LED TV na nadaanan ko na ganito lang yung problema, no. Ayan, bumigay yung ating capacitor. So may gawin natin dyan, kunin mo natin yung sira kasi leakage na to eh, kasi sumabog na. At dito kumuha tayo sa may ibang board. Ito yung pagkukunan natin ng 101. So saglit lang at tatanggalin ko muna yung sabog na to, tapos papalitan natin, linisan ko yan, tapos lagyan natin ng troubleshooting fuse, jumper fuse, tapos testing na tayo. So sandali lang. Ayan, balik tayo mga paps, no. So yun, natanggal natin yung may problema na capacitor natin. So ito na siya. Yan, pinalitan natin. Saan na yun? Ito pala. Yan, same number po yung pinalit natin, no. Ayan, 101 key, tapos 1 key B. Ayan, so pinilisan natin yung kanyang parang sabog, no, yung carbon. So ito na siya. So yung fuse natin eh, ginamitan natin ng fusible o troubleshooting fuse muna, pero pagkatapos nito ipapalitan natin ng maayos na fuse. So ito na, check natin muna bago natin i-testing, i-check natin yung kanyang linya kung wala bang problema. So ayan, mag-resistance muna tayo. Ito yung kanyang filter. Yan, walang reading sa may side sa point na to, negative to test spread natin, negative to positive. So balik rin natin yung ating test spread. Yan, ayun, one way reading. So okay po yung linya natin ngayon. Check natin, check natin yung ating stir. Ayan. So ito na, testing natin at mag-voltage checking tayo. Kapag meron na itong standby mga paps, okay na po yung ating okay na po yung ating power supply, no? Kapag nagkaroon to ng standby dito sa may secondary natin. Asan na ba yun? Ito. So test natin sa may ground natin yung ating black na probe. So saksak muna natin pala. So sandali lang, saksak ko muna. So sana hindi nasasabog yung fuse natin, no? Ito siya eh. Yun. Saksak natin. Ayun, wala pong sumabog. Check natin ngayon yung secondary na standby 5 volts kung meron na ba. Standby 5 volts. Ito yung kanyang standby 5 volts eh. Papasok dito. So ito siya. Ito ba yun? Sandali lang. Saksak na ba? Ito pala, sandali lang kasi nagkamali tayo. Sobrang taas lang kasi standby lang naman 5 volts. So dapat yung tester natin nasa mga 10 volts para hindi tayo mahirapan. So nakasaksak na ulit. Tapos ito yung kanyang standby. Ayun. Ito yung kanyang standby volts na papuntang secondary na magsusupply sa may mainboard natin. Ayun yung mainboard. So ayan, nakakahilo, no. So meron na siyang 5 volts. So ito ngayon, testing natin to dun sa kanyang unit mismo, kung gagana ba yung unit natin. So sandali lang. At tapos nating maibalik, no, yung board natin, yung power supply board. So testing natin ngayon. Saksak tayo sa may gilid na lang.
sa may mirror natin kung gagana ba yung, ayun, gumana. So yun lang talaga yung problema, no, yung capacitor na ito, sabog na capacitor. Ay, hindi pala, bago pala yan, ito lang pala, ito pala yung sira, kita ba? Ayun. So hindi na lang natin nalalagyan ng source, no, kasi power supply issue naman siya, hindi naman siya panel issue. Pero balik lang naman natin dito sa may stand natin para may makapag-test tayo ng maayos. Ayan na. Yung, so meron tayo. Ayun. Okay na po yung kanyang display. Pero yung rolling na yan ay sa may camera natin yan, sa may cellphone, no. So okay na po yung unit natin. Ano kaya ang channel to? Kasi yung pindutan din dito eh. Pindutin nga natin yung may menu. Ayun. Ayan. Okay na po yung unit natin. So hanggang dito lang yung video natin, no. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.